Aba, isang nakakaboring na araw na naman ngayon, kaya ako napaisip sa inyo mag-share ng isang chismis. Wait lang, asayawan ko muna kayo. Pak, pak. Tingnan ko lang muna kung nandito pa yung mga kasama ko sa bahay kasi pakaramdam ko ako na lang mag-isa dito sa bahay eh. Parang ilang minutes pa lang na may nakakalipas na narinig kong nagmamap at nagwawalis yung biyanan ko dito. Hindi ko na agad mahagilap si Mother Earth. Sana kaya pumunta yun. Tiningnan ko nga dun sa kwarto nila, pagsilip ko, wala rin naman siya. Tingnan ko na nga lang din sa labas, baka nagagawa lang ng mga gulay-gulay niya na ipapakain sa manok at baboy. Si asawa kasi maagang umalis pagkatapos niyang kumain. Di na ako sumama kasi masakit yung paa ko pagkagising ko, para ako nabalian. Pagising ko kasi yun ng umaga, namamaga na siya, hindi ko rin alam kung ano nangyari. At paglabas ko nga dito, wala rin si mama. Kaya inisip ko baka nandun siya sa tindahan sa mga kumare cakes niya. Mahilig pala yung biyanan ko magbara, mahilig siya magsugal, tapos pustahan nila piso-piso. Bahala na nga sila sa buhay nila, wag na silang umuwi. Di ko na sila intindihan, sakit-sakit ang paa ko. Ito na nga, kukwento ko sa inyo yung chismis habang magluluto ko ng pagkain. Bago nga kami ikasal ni asawa sa pangalawang kasal namin dito sa China, biglang may nag-chat sa akin na guy from the year 2017 ata siya nakilala or naging kami. So, bale, ex ko siya. Okay? Gulat ako kasi bigla siyang nag-chat. Kasi nakablock ako sa kanya. Bigla siya nag-chat. Sabi niya, "Hi, kamusta?" So, na-replyan ko na lang siya na, "Okay naman. Ikaw ba?" Sabi niya, "Doble-doble pa sa okay, successful na sa buhay pagkatapos mo akong tarantaduhin." Alay, ganun pala palagi yung conversation namin tuwing nag-chat sa akin. So, lagi niyang binabalik-balikan yung mga kasalanan na nagawa ko sa kanya noon. Hindi ko alam kung anong purpose noon. Hindi ko alam kung para saan, na bakit kailangan balik-balikan. From the year 2017 pa yun. And besides, bata pa kasi talaga ako noon. Parang mga 17, mag-18 pa lang ako noon. So, batang isip pa talaga ako. Kaya hindi ko pa alam kung paano magseryoso sa relasyon. So, aminado naman ako, may nagawa ko sa kanyang kasalanan, ganyan. Tapos, nung unang conversation namin, hindi ako nag-open about sa love life ko kasi nga, syempre, yun na nga yung unang niya sa akin, unang bungad niya sa akin about sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Tapos sasabihin niya sa akin, successful na ako sa buhay after mo kong gaguhin, gano'n. Tapos bigla na siya nagtanong sa akin kasi nakikita niya yung mga post ko, diba? Yung okay kami ng asawa kong Chinese, eto, may bonding moment kami. Tapos bigla siya nagtanong about sa financial namin. Kung paano daw kami mag-budget ng pera, kung pinapahawakan din daw ba. Sabi niya, ang mga Chinese kasi yan hindi yan nagpapahawak ng pera or hindi yan binibigyan ng pera mga asawa nila. Gusto nila sila humahawak ng pera, sila yung gumagastos sa bahay. Tapos sabi niya, hindi katulad ng mga Pilipino, ang mga Chinese. Ang mga Pilipino kasi binibigay lahat ng sahod, lahat ng kita sa asawa, asawang babae ang naghahawak. Ang mga Chinese, alam ko, hindi yan pinapahawakan ng mga asawa nila ng pera. Ikaw ba? Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, hindi naman siguro lahat ng Chinese ganun. Siguro may mga kasi iba-iba din yung ugali nila. Pero sa part namin mag-asawa, hindi kasi kami ganun. Si Panda kasi, yung asawa ko kasi, yung mga pera niya, yung wallet niya, yung ATM niya, lahat ng ATM niya. Ako kasi may hawak, which is nasa lagayan ko. Since nagka-card nga kami, tsaka WeChat Pay kami, para siyang GCash ba? So, madalang kami mag-cash. So, tuwing nagka-cash kami, nasa akin din lahat ng card. Sa akin niya binibigay, sa akin niya pinapahawakan. Tapos tatanungin niya na lang or hihingi na lang siya kapag mayroon siyang kailangan bilhin. Noon pa lang na nasa Pilipinas kami, kahit magjowa pa lang kami. Kapag may hawak talaga siyang pera, sa kanya binibigay, sa kanya pinapahawakan kapag may cash siya. Kaya sabi ko sa kanya, hindi lahat ng Chinese pare-parehas ang ugali dito. Tapos siguro na hindi siya sa akin, tapos sabi niya, alam mo ba, money can't buy happiness. Gumanon siya sa akin. Pinatulang ko rin yung niya, nakakainis na kasi. Hindi ko alam kung anong purpose niya, na bakit bigla siya mag-chat, tapos bigla siyang mga unblock, tapos ganun-ganun yung sasabihin niya sa akin. Kaya nasabi ko na lang din sa kanya na, tama ka naman, mi amor. Money can't buy happiness. Pero mas gugustuhin ko pa rin umiyak sa Lamborghini kesa sa'yo, no? Alam mo yung pinakabad trip yung mga gawang klaseng tao. Tapos andun yun, block niya ako bigla. Block niya na ulit ako ngayon. Nakaka-idis. Di ko alam anong purpose niya sa buhay. Nakakabuisit. Puro di pa yung nakaka-move on yung mundo. So yan lang yung chismis. Bye-bye. Kain tayo.